Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Meron po tayong pinaka-latest na weather update dito po kay Super Typhoon Nando. Itinaas na po kasi ang signal number 5 dito po sa ilang bahagi ng Babuyan Islands. Aalamin din natin yung mga lugar na posible pa nitong madaanan at yung mga lugar po na maaapektuhan ng direktang paglandfall po nitong si Super Typhoon Nando. Pero bago ho natin ipagpatuloy, please makikiusap lamang po ko, isang like lang para po sa engagement ng ating channel. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, alamin muna natin kung nasa na ba yung pinakasentro at pinakamata nitong si Super Typhoon Nando. Kaninang alas 10 po ng umaga, hulihong namataan etong mata o sentro ni Super Typhoon Nando na meron pong 110 kilometers east of Calayan, Cagayan. At ngayon po, malakas na talagang hangin niya. Nasa 210 kilometers per hour na po yung lakas ng hangin niya. Malapit pa rin po sa may gitna at bumubugso naman sa 265 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po niya pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Medyo mas bumilis po yung pagkilos niya at may chance na mas mapaaga yung paglabas po nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil po lalong lumalakas, ito nga pong si Super Typhoon Nando ay itinaas ng storm wind signal number 5 dito po sa ilang bahagi ng Babuyan Islands. Pag sinabi natin signal number 5, meron itong warning lead time na 12 hours. It means sa loob po ng duration ng 12 hours doon mararanasan etong lakas ng hangin po ni Super Typhoon Nando. Sa signal number 4, apektado naman ang southern portion po ng Batanes. Kasama po dyan ang northern portion po ng mainland Cagayan. So yung mga lugar ho na yan, kasama rin ang northern portion po ng Ilocos Norte. Ang signal number 4 natin, meron pong 12 hours din na warning lead time at meron nagre-range na bilis ng hangin sa 118 to 184 kilometers per hour. So maging handa, maging alerto sa malakasang bugso ng mga pag-uulan. Pag sinabi natin signal number 5, paano ba natin itong sasabihin? Yung signal number 5 ho ay kaya magpatuklap o magpaangat po ng ating mga bubong, lalo na kung mga light materials lamang ang nakakabit dyan. So yung mga pako lamang at hindi po yung bakal, at alam naman natin pag super typhoon talaga malakas po ang nagiging epekto niyan. Kaya rin yan magpatumba po ng mga puno, kahit malaking puno pa yan, pero kapag yan ay direktang tinamaan ng Super Typhoon Nando signal number 5, tutumba po yan. So umiwas tayo sa mga lugar na malapit din po sa mga puno. So ang signal number 3 naman natin, nakatala po yan sa ilang bahagi po ng Batanes, sa central portion po ng mainland Cagayan. Kasama na rin po ang northern and central portion po ng Apayao. Dares din ng Ilocos Norte. Signal number 3, 18 hours ang duration natin dyan. Sa signal number 2, ay apektado ang dares po ng mainland Cagayan, ang Isabela, dares ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion po ng Benguet, kasama ang northeastern portion po ng Nueva Vizcaya, kasama rin ng Ilocos Sur at northern portion po ng La Union. So yung sinasabi natin signal number 2, 24 hours naman yung warning lead time niya. Sa signal number 1, ito mas marami. Kasama sa mga apektado ang ilang bahagi po ng Quirino, dares ng Nueva Vizcaya, dares po ng Benguet, dares po ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion po ng Quezon. So ngayon po signal number 1 hanggang number 5 ay nakataas na sa malaking bahagi ho ng Luzon. Paano naman daw ang Visayas at Mindanao? Apektado ba? So ayon po sa ating pinaka-latest na update, ang Visayas po at Mindanao ay apektado ng southwest monsoon at mga localized thunderstorm at madalas tuwing hapon ho hanggang sa gabihan. So hindi pa rin tayo ligtas dahil connected po etong habagat or southwest monsoon dito nga po kay Super Typhoon Nando. Ganoon din po eto nga po mga localized thunderstorm. So alamin natin yung mga lugar na dadaanan niya sa paglipas po ng ilang mga oras. So eto, mabuti mga kaibigan, makinig kayo. Kung pwede at kung kaya nyo isulat, isulat nyo ho. Kasi importante yan. Mamayang gabi ho ng alas 8. Dito na pupunta ang lokasyon itong si Super Typhoon Nando. 95 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan na may lakas pa rin. Nagme-maintain sa 215 kilometers per hour. Within the next 24 hours simula ngayon, mamaya naman o kinabukasan naman po Martes ng alas 8 ng umaga, 340 kilometers
west of northwest of Calayan, Cagayan siya. And that time, nasa labas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating din ng Martes ng alas 8 ng gabi, 610 kilometers west of Basco, Batanes, nasa labas na ng PAR. Pero hindi ibig sabihin nasa labas ng PAR ay hindi na tayo maaapektuhan. Ang trap or extension o pinakabuntot ng bagyo ay nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ho ng ating bansa at patuloy niyang pinapalakas pa etong habagat or southwest monsoon. So, meron din tayong aalamin pa dahil may panibago na namang nabubuong sama ng panahon. Pero mamaya natin yan, ihuli natin yan. Dito muna tayo sa tinatawag natin na heavy rainfall warning. Ito, makinig po kayo. Napaka-importante nito. Heavy rainfall warning dahil po kay Super Typhoon Nando. Ngayong araw po, hanggang bukas po ng hapon ng Martes, 200 millimeters na dami ng pag-uulan ang maaasahan natin o aasahan sa Batanes, sa Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at sa Apayao. 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan naman po sa La Union, Benguet Mountain Province, Kalinga at Isabela. 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan naman sa Pangasinan, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at sa may Zambales. Bukas ho ng hapon, Martes, hanggang sa Miyerkules po ng hapon, September 24, meron tayong ina-expect na 50 to 100 mm sa dami pa rin ng pag-uulan sa Ilocos Norte at sa may Ilocos Sur. Tulad na aking sinabi, itong si Super Typhoon Nando ay pinapalakas po ng tuloy-tuloy itong habagat or southwest monsoon. So dahil naman sa habagat, meron pa rin tayo nakataas na heavy rainfall warning. So ngayong araw po, hanggang bukas ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Take note, sa may Occidental Mindoro po yan. Moderate to heavy rains naman dito po sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Palawan. 50 to 100 mm ang dami ng pag-uulan. So yung Rizal ang apektado din po, may mga nagtanong sa akin kanina. Inaasahan naman din natin pagdating naman po ng bukas ng hapon hanggang sa Wednesday pa rin ng hapon, moderate pa rin to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin dyan po sa Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan at sa may Zambales. So eto, may panibago tayong update, kalalabas lang din po. Hindi pa nga actually nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility etong si Super Typhoon Nando. May panibago na namang nabubuo dito sa may bandang silangan ng Mindanao na low pressure area na nasa medium chance na maging isang ganap na tropical depression or bagyo. Sa lokasyon ho niya, 1,345 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa ngayon, wala naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero ang tsansa ay hahatakin ito ni Super Typhoon Nando papalapit or papasok po ng ating Philippine Area of Responsibility. At kapag nagtuloy-tuloy pong pagpasok nito, direkta po ito makaka-apekto sa silangang Mindanao, dyan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. So eto yung susunod na banta ng panibagong bagyo naman na ating minomonitor, at possible mas matindi yung magiging impact nito. Ito pong si Super Typhoon Nando, Super Typhoon category siya pero hindi naman siya direktang tumama sa kalupaan natin. Diyan lamang sa may bandang North Luzon at ilang bahagi ng ating bansa ang naapektuhan. Halos gumilid siya, Pero etong isang panibagong sama ng panahon o banta ng panibagong bagyo ay posibleng sa malaking bahagi ng kalupaan ng Pilipinas po direktang makaapekto kapag hindi nagbago ang kanyang pinakadireksyon. Sa ngayon, kabayan, kaibigan, kapatid, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.